Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Aries? Speak your truth. Kahit na mas madali para sa'yo na hindi na lang sabihin yung mga gusto mo sabihin, ay kailangan mo pa rin harapin or sabihin yung feelings mo. Kahit na nakakailang. Take pleasure in the things you do. Kailangan natin ng trabaho at saka financial. Pero kailangan din natin ng pahinga na i-enjoy yung buhay. Kasi iisa lang at saka minsan lang naman tayo mabuhay. Protect your energy. Protektahan mo yung positive energy mo. Stay strong, maging totoo sa sarili, at saka huwag padadala sa mga negativity. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit ipinakita itong tatlong cards na ito. Unahin muna natin itong Sodalite. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards na ito para sa mga Aries? Ten of Wands, Page of Cups, at Seven of Wands. Ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng bagong simula, new beginning, at saka yung emotional fulfillment. Na magiging kontento ka at saka satisfied sa mangyayaring resulta sa mga effort mo na ginagawa sa buhay. Para sa mga naghahanap ng trabaho, ang advice ng card na ito ay patuloy ka maghanap kahit na nahihirapan ka or matagal bago dumating. Kasi darating din naman yung prize or reward na para sa iyo. At saka base sa dalawang cards, kahit na hindi maganda yung sitwasyon mo sa career, meron pa rin namang pag-asa at darating na good news. At saka ipinapaunawa ng mga cards anuman ang sitwasyon mo sa career or business, yung hadlang ay laging nandyan. At naipaliwanag na ng dalawang cards na malalagpasan mo kung anuman yung problem ng matagumpay. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagsusumikap ka na mas mag-improve at maging solid ang relasyon nyo ng person mo. Dahil sa ito yung minamanifest mo, ito nga talaga yung nangyayari na may pagkakasundo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, may happy news, merong engagement o kaya celebration ng pamilya. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na darating sa buhay mo. Itong Sunstone naman ang alamin natin. Pero para sa mga single, ang advice ng mga cards, merong potential person na darating sa buhay mo pero wag mo siyang husgahan agad. Na tingin mo mukhang inosente o kaya mukhang mas bata sa iyo, kulang pa sa experience. Hindi naman kasi importante yung edad kasi mas importante kung responsable ba yung person sa mga decisions at action na ginagawa. The Hierophant, Ten of Swords, at the Sun.
Ang ibig sabihin ng tatlong cards na ito, ang ilan sa inyo merong sitwasyon na hindi nakakatulong para mag-progress ang buhay mo. At saka meron ding person na akala mo mapagkakatiwalaan pero hindi pala. Pero base na rin sa mga cards, kahit may mga life issues na pinagdaraanan, ay meron namang solusyon at saka ma-overcome mo anumang problem ito. At muling babalik yung sigla ng buhay mo. Sa financial, ang advice ng mga cards ay hinay-hinay. Hindi mo kailangan makisabay sa kung ano yung napapanahon ngayon. Kumbaga, gastusin mo lang yung financial na meron ka sa mga mas importante. Pwede mo naman ipagpaliban yung mga bagay na gusto mo. Kung bakit? Kasi kinakailangan mo maging patient sa panahon ngayon, lalo na sa financial. Kasi madidisappoint ka lang sa mga maling desisyon. At saka darating naman yung better time na para sa'yo patungkol sa tagumpay. Na hindi mo na poproblemahin pa yung financial kapag dumating ito. Sa mga single, may potential person na darating sa buhay mo. Itong person na to ay seryoso naman siya sa love. Pero pagdating sa commitment, yun yung hindi niya pa maibibigay sa iyo. Ito naman yung next na hanapin natin, black tourmaline. Kasi sa mga single, yung potential person, may mga pangako siya na hindi niya kayang tuparin. Pero syempre, makakahanap ka pa rin ng potential person na may paninindigan. Sa mga nasa relationship, hindi talaga maiiwasan na hindi kayo magkakaroon ng problema ng person mo. At ang advice ay harapin ang problem at ang katotohanan. Kasi ang ilan sa inyo, temporary lang yung problem na darating at masusolusyonan niyo ito at magiging tahimik muli ang relasyon. Four of Pentacles in reverse, the Fool in reverse, at Ten of Pentacles. Ang ibig sabihin, may sitwasyon ka na hindi mo kayang harapin or sumugal. At saka pinapakita ng cards na ito na yung time para mag-share ka ng blessings sa iba. Kasi naranasan mo din yung wala dati. Yung bang hirap. At saka may mga taong tumulong sa'yo na hindi naman naghangad ng kapalit, pero wag mo silang kalimutan. Ang ilan sa inyo sa health ay healthy naman. Iwasan mo lang yung negatibo kung mag-isip. At saka kung ang ilan sa inyo ay merong health condition, pwede ka naman mag-second opinion kung hindi ka kumbinsido sa result ng health mo. Mag-isip ng positive kasi dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At saka merong good news patungkol sa health. Sa mga single, lalo na kung naghahanap ka ng karelasyon, huwag ka magpanik kasi malalaman mo naman kung itong person na ito ay para sa iyo. Makinig ka sa talas ng pakiramdam mo. Pero kung ang ilang single ay hindi ka ready para sa pagkakaroon ng relasyon, okay lang yan. Basta honest ka sa sarili mo at kontento sa buhay. Pero ang ilang single, makakamit ka ng potential person na makakapag-resolba sa problema mo sa financial. Wealthy kasi siya. Sa mga nasa relationship, tatlong cards na ito ang nagsasabi na kailangan magkaroon ka ng time para sa relasyon at saka time para sa sarili mo. Para makikip mo yung relasyon nyo ng person mo kahit na nagkakaroon man ng problema ito. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, solid ang relasyon nyo ng person mo at saka magtatagal pa yung relasyon nyo ng person mo na merong great happiness. Maraming celebration na mai-enjoy nyo ng person mo together. Itong 8 of Wands naman, na ang ibig sabihin ng card na ito ay lahat ng nangyayaring sitwasyon sa buhay mo
ay magiging maayos din. Mabilis na mangyayari ito. Maybe hindi mo na rin mapapansin na may mga positive na nangyayaring progress sa buhay mo. Itong Eight of Pentacles naman, marami kang pinagdaraanan sa buhay. Pero sa future, magiging successful ka sa career mo, sa business, o kaya sa personal mong buhay. Kailangan ng time at saka yung balanse ba para mabibigyan pansin mo yung bawat area ng buhay mo. Tuloy-tuloy yung nagiging bawi ng universe sa iyo. Itong Page of Wands naman, ang ilan sa inyo may bagong chapter kang sisimulan sa buhay mo na mas lalo kang may inspire. Mas lalong magpo-progress yung buhay mo at saka yung advance sa career or business. At saka naka-4 na cards ka na para sa good news na darating. At saka guys, sa relationship or single ka man, anuman ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay may mga solusyon na mangyayari. At saka guys, anuman ang sitwasyon mo, nasa negative situation ka man, may mga positive pa rin na dumarating sa buhay mo na bigyan mo rin ng pansin. Nakadalawang cards ka na kasi na may younger person na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Pwedeng anak mo to or person mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Angel number 20. Stay true to the vision you have for the future and know that optimism is justified. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. Affirm, whatever you are going through, remember God is in control. Amen.